Hello po mga ka-recap at magandang araw po. Maraming salamat po sa pagbalik sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Logan. Pagkatapos nga na matalo ni Logan si Dominion at napakita na gumagamit siya ng Force ay hindi makapaniwala ang mga nakakita at nakakakilala sa kanya. Ang walang talentong anak ng McClane ay gumagamit ng Force. Tinawag ni Logan ang referee sa kanilang laban at lumapit na ito sa kanya. Sinabi ni Logan na gusto niyang bigyan ng pagkakataon si Dominion ng isa pang pagkakataon. Pumayag ang referee at tinanong si Dominion kung maayos lang ba ito. Pero si Dominion ay hindi pa rin maintindihan ang nangyayari. Mas mahina pa raw siya kaysa sa batang nasa harap niya. Hindi daw siya makakapayag at hindi ito totoo. Nagpalabas si Dominion ng malakas na force. Napansin ito ni Logan at alam niya na nag-o-overheat na si Dominion. Pero isang hampas lang ng kahoy na espada ay bagsak na kaagad si Dominion. Sa isip ni Logan ay binigyan na nga siya ng pagkakataon ni Logan pero di pa rin ito natututo. Sa ngayon ay dapat na itong turuan ng tamang leksyon. Bumangon si Dominion at lumuhad sa harap ni Logan para humingi ng tawad pero biglang may paparating sa mukha ni Dominion. Sinampal siya ng espadang kahoy ni Logan. Binigyan na nga niya ng pagkakataon ng vassal na sumubok kumalaban sa kanyang amo pero sinubukan pa rin itong lumaban kaya ang kailangang gawin ngayon ay parusahan si Dominion. Patuloy na pinalo ni Logan si Dominion. Kahit ang mga nanunood ay natatakot na. Sinabi ni Rick na baka kailangan na nilang pigilan si Logan. Kahit ang mga sundalo na nanunood ay hindi makapaniwala na ang kilala nilang Young Master ay kayang magawa ito. Paano daw ito nagbago sa loob lang ng 3 buwan? Naawaken niya ang Force at gumaling din sa paggamit ng espada. Parang ilang dekada na siyang gumagamit ng espada. Hindi na nga nakabangon si Dominion at diniklara ng panalo si Logan McClane sa kanilang duelo. Pagkatapos ng duelo ay nakipagkita na nga si Logan sa kanyang amang Patriarch, mukhang masaya ito dahil sa pagbabago ni Logan. Tinanong ng Patriarch kung ano ang nangyari sa training niya, napagtanto ni Logan na inoobserbahan nga siya ng kanyang ama. Sinagot ni Logan ang ama na binitawan niya ang pagiging sakim niya at napagdesisyonan na bitawan ang lahat. Habang nagsasanay siya na may ganitong pag-iisip ay nararamdaman niya ang pagbabago sa katawan at unti-unting napupuno ang loob niya ng Force. Mukhang kasinungalingan ang pinagsasabi niya pero totoo ito dahil ito ang kanyang napagtanto noong nakaraang buhay niya. Nang isinuko niya ang lahat para mapaghiganti ang kanyang pamilya ay tsaka pa lang siya naging isang Force user kahit nasa edad na 40 na. Nag-iba na nga daw si Logan, saad ng kanyang ama. Pero pagkatapos ng realisasyon na ito ay binugbog niya ang isang kabalyero. Galit na sigaw ng kanyang ama. Pero iginiit ni Logan na kasalanan ito ni Dominion at sigurado siyang alam rin ng ama niya ito dahil sa ulat ng mga sundalo. Alam daw ito ng Patriarch pero ang tinatanong niya ay kung kailangan niya pang paabutin sa ganoon, kailangan daw sagot ni Logan kaya nalito ito ang Patriarch. Sinabi ni Logan na ang isang kabalyero ay iniinsulto ang kanyang amo na may dugo ng Patriarch at ginawang kituwatawa. Kapag hindi daw ito na disiplina, magiging lason ito sa pamilya at sa baron. Ang istruktura ng kapangyarihan ay nandyan para gumana ang organisasyon ng maayos at kapag ito ay nayanig, maaaring bumagsak ang organisasyon. Napagtanto niya din noon nasa mersenaryo pa siya, na pagdating sa mga grupo ng mga tao na may hawak na sandata, kung ikaw ang namumuno sa kanila at kailangan mo silang disiplinahin ay kailangan gawin mo ito sa isang tira lamang. Ang nangyari ngayon ay leksyon na sa ibang mga kabalyero. Biglang nagsalita ang Patriarch at sinabi na si Dominion nga ang may kasalanan sa pagkakataong ito dahil nakalimutan niya ang kanyang tungkulin bilang isang kabalyero. Pero ang ginawa ni Logan daw ay isa pa ring malaking sugal kaya sa ngayon ay pigilin muna nito ang sarili. Sa isip ni Logan ay di siya makapaniwala na papatawarin siya agad ng kanyang ama. Mukhang napansin ito ng ama kaya tinanong niya si Logan kung gusto ba nito ng parusa. Saad ng Patriarch na hindi niya sinasabi na tama ang ginawa ni Logan kaya huwag na nitong gawin ulit hanggang walang pahintulot niya. May isa pang kailangan malaman si Logan. Ang kanyang fiancé na si Rina ay bibisita. Sa isip ni Logan ay sa wakas. Darating na siya, ang kanyang magiging kukuhanan ng pera. Dumating na nga ang fiancé ni Logan na si Princess Rina Wolves. Napahanga ang mga taong nakakita sa kanya. Kahit ang mga sundalo ay nasabi na napakaswerte ni Logan. Binati ni Rina ang Patriarch at kinumusta ito. Masaya ang Patriarch sa pagdating ni Rina. Kahit si Rick ay napahanga sa ganda ni Rina,
Di siya makapaniwala na ang batang babae na nakita niya noon ay magiging ganito kaganda. Pero tinanong niya sa sarili kung ano ang mali sa taong dapat ay pinakamasaya. Napansin niya na si Logan ay galit. Babasahin daw ni Rina ang liham na pinadala ng kanyang amang Count. Naglalaman ito ng mensahe para sa Baron McLean. 30 minuto ang nakalipas sa pagbabasa ni Rina at dumating na rin sa dulo. Isa lang pala ibig sabihin ng laman ng sulat. At ito ay ang pagputol sa napagkasunduang kasal. Sa isip ni Logan ay nagpaligoy-ligoy pa si Rina pero alam na niya ang ibig iparating ng sulat. Isa rin sa mga dahilan ay si Patrick na ama ni Logan ay hindi naging aura user at nanatili lang ito bilang isang high-ranking knight sa loob ng 20 taon. Dagdagan pa na si Logan ay walang katalento-talento pagdating sa espada, ito ang mga alam na dahilan ni Logan. Sobrang nagalit si Patrick McLean sa sinabi ni Rina. Nagdahilan pa si Rina sa harap ng Baron at maraming palusot ang sinabi, nagdrama si Rina at sinabi niya na mahalaga sa kanya ang mga McLean. Hindi niya malilimutan ang isang taong pananatili niya sa mansyon kasama si Logan, pero siya raw ay sumusunod lamang sa utos ng kanyang pamilya at wala siyang magagawa kaya humihingi siya ng patawad kay Logan at sa Baron McLean. Kahit sa ganitong pagkakataon ay nagawa pa rin ni Rina na makuha ang simpatsya ng mga nanunood sa kanyang pagsasalita. Pero ibahin niyo si Logan. Alam na niya kung gaano kahalang ang bituka ng babaeng nasa harapan nila. Bigla naman nagsalita ang asawa ng patriarch. Tinanong niya si Rina kung ano daw ba talaga ang totoong dahilan bakit nila pinutol ang kasunduan. Gusto niya marinig ang detalyadong dahilan. Ang babaeng ito ay si Marian Kyren, ang stepmother ni Logan at ina Ron Ian. Matagal nang galit si Marian kay Logan dahil sa usapan ng mana kaya akala niya ay mananahimik lang ito pero di niya inaasahan na magagalit at magsasalita ito. Dahil siguro iba na ang usapan kapag dangal na ng pamilya ang nakataya. Sumagot si Rina sa tanong ni Marian at sinabi nito na kahit siya ay hindi alam ang dahilan ng kanyang ama para umatras sa kasal. Isa lamang siyang babae na magiging parte ng ibang pamilya kaya hindi sa kanya ito sinasabi. Mas lalong nagalit si Marian dahil pumunta lang siya dito para umatras sa kasal ng walang matinong dahilan. Sinabi ni Rina na dahil sa pangyayaring ito ay handa ang Wolves family na magbayad sa McLean. 3 milyong ginto ang ibabayad nila bilang kompensasyon sa pagputol sa kasal. Narinig ito ng financial manager ng mga McLean na si Dwayne Filsner at tila hindi ito mapakali, napangiti naman si Logan at sa isip nito ay kung mapapasa kamay niya lang ang perang ito. Pero iba ang reaksyon ng patriarch. Sobrang galit ito sa pag-alok ng pera ng mga Wolves. Kahit walang aura sa Patrick ay sobrang lakas ng pressure ang nailalabas nito sapagkat isa pa rin siyang high-ranking knight. Nakiusap si Rockfern, ang kabalyerong kasama ni Rina sa Baron na itigil ito. Kumalma lang daw sila at daanin sa mahinahon na pag-uusap. Tinanong ni Patrick si Rockfern kung isa rin ba siyang high-ranking knight na katulad niya. Siguro ay sapat ng kabayaran para sa kanya kung ma-injured ang pausbong na kabalyero ng mga Wolves. Nang inig sa takot si Rockfern. Nagsalita si Rina at pinakalma ang Baron. Sinabi daw ng ama niya na si Baron McLean ay isang kagalang-galang at may dangal na baron at hindi man ito kailanman kayang saktan ang mga mas nakakabata sa kanyang mga kabalyero. Sinabi din niya na hindi nila balak na bilhin ang dangal ng mga McLean gamit ang pera. Ito daw ay sinserong pagbibigay nila para mapanatili ang mabuting ugnayan ng dalawang pamilya. Nagalit si Patrick dahil alam niya na kapag itinoon niya ang galit sa mga batang nasa harap niya ay mawawalan siya ng dangal bilang isang kabalyero at alam din niya na ito ang dahilan kung bakit ang mga bata ang ipinadala ng pamilyang Wolves. Kumalma si Patrick at nagsalita. Ang mga bisita daw ay mga bisita pa rin niya kahit hindi maganda ang kanilang napag-usapan. Ang pamilya McLean ay hindi man inuusig ang kanilang bisita. Iisa lang ang gusto niya, na si Rina na envoy ng pamilya Wolves ay humingi ng patawad sa anak niyang si Logan na may kagalangan at hindi ito tatanggap ng kompensasyon mapagintuman ito o pera, napahanga ang mga sundalo sa sinabi ng patriarch. Pero biglang nagsalita si Logan. Bilang lalaki na nakatakda sanang ikasal ay may karapatan daw siyang pagsalita at humingi ng kahilingan. At sana ay pakinggan siya, sa isip ni Logan ay dapat nilang makuha ang gintong alok ng mga Wolves. Hindi siya papayag na papalagpasin lang nila ito sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Ang 3 milyong ginto ay isang taong budget na ng pamilya McLean. Kalahati ng pondo nila ngayon ay galing pa sa pamilya ng kanyang stepmother na mga Kairos.
Siguradong bangkarote sila kapag natigil ang pagsuporta. Sinabi ni Logan na tatanggapin niya ang inaalok ng mga Wolves na ginto bilang kompensasyon. Nagalit si Patrick sa sinabi ni Logan. Nakaramdam ng matinding pressure si Logan galing sa ama. Parang sinasabi ng ama niya na kahit wala siyang aura ay isa pa rin siyang high-ranking knight. Nakakalungkot lang dahil ang lakas ng kanyang ama ay wala pa sa mga mandirigma ng kaharian. Kung hindi niya ito makakaya ay wala siyang patutunguhan. Sinabi ni Patrick na hindi mahirap ang pamilyang McLean para iwanan ang dangal para sa pera. Gustong sabihin ni Logan na mahirap sila. May utang sila na 3 milyong ginto sa bangko at 150,000 ginto na interest, at kung hindi dahil sa support niya ng kanyang stepmother ay bangkarote na sila. Ang kanilang pamilya ang pinakamalaking pulubi sa kaharian. Ito ang gusto niyang sabihin pero dahil isa itong formal na meeting itatago niya na lang ito sa sarili niya. Nagpaliwanag si Logan kung bakit kailangan nilang tanggapin ang 3 milyong ginto. Ang pamilyang Wolves ay mas mataas ang estado kaysa sa kanilang pamilyang McLean. Pero kahit ang Wolves ang pinakamakapangyarihan sa silangan, hindi pa rin sila ang pinaglilingkuran ng mga McLean. Kapag pinaglagpas lang daw nila ito sa pamamagitan ng paghingi ng patawad ay lalaganap ang usap-usapang naging sunod-sonyeran sila ng mga Wolves. Biglang sumabat si Rina at sinabi na hindi ito magagawa ng kanilang pamilya. Hindi sila irasyonal na pamilya dahil may paggalang sila sa Baron McLean. Pero malamig na sinagot ni Logan si Rina. Pumunta daw sila dito para umatras sa kasal pero sila pa ang may ganang magsalita tungkol sa pagiging rasyonal na pamilya. Mukhang katawa-tawa ito. Sa nakaraang buhay niya ay akala niya, totoong malungkot si Rina sa pagkansela ng kanilang kasal pero dahil sa ginawa ni Rina ay gumuho ang mundo niya. Sa nakaraan ay pumunta si Logan sa kwarto ni Rina dahil akala niya ay makikipag-usap lang ito sa kanya. Sinabi ni Rina na baka maghiwalay na sila simula sa araw na yon. At gusto rin ni Rina na makagawa ng huling alaala kasama si Logan. Sa isip noon ni Logan ay wala na namang pag-asa ang pagiging McLean niya kaya niyaya niya si Rina na makipagtanan. Pero bigla siya binato ni Rina ng kutsilyo. Binunot niya ang kanyang espada para salagin ito, pagkatapos nito ay molditang nagsalita si Rina. Sinabihan niya si Logan na hindi ito karapat-dapat na maging asawa niya kaya alamin daw ni Logan kung saan siya lulugar. Natalo daw ito sa isang bata pero ang lakas pa ng loob niya na magdala ng espada. Hindi maintindihan ni Logan ang pinagsasabi ni Rina. Biglang sumigaw si Rina at pinunit ang damit niya. Biglang pumasok si Rockfern dahil sa sigaw ni Rina. Pinagbintangan ni Rina si Logan na pinagtangkan siyang gahasain. Marami ng kasalanan si Logan sa mga panahong iyon kaya hindi na siya paniniwalaan ng kanyang pamilya. At dahil sa insidenteng iyon ay humingi pa ng kapatawaran ang mga McLean sa Wolves at nagbayad ng malaking halaga. Sa isip ni Logan ay dahil kay Rina, hindi na siya nagtitiwala sa mga babae. Alam din ni Logan na may pinaplano si Rina na hindi maganda pero ang kinaibahan lang ay alam na ni Logan ang gagawin at hindi niya ito hahayaang mangyari pa. Makukumbinsi kaya ni Logan ang kanyang ama na tanggapin ang mga ginto? Makakabawi kaya si Logan kay Rina dahil sa ginawa nito sa nakaraan? Abangan po natin sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong panunood. Please like our videos and subscribe to our channel. See you soon mga ka-recap. Ingat!